Diyos ko, Filipino Truckers Pro ka pa naman. Yun ang laging inaano niya sa comments. Meron tayong isang kasama dito sa kabilang side, Kelsey Trail. Si Junjun Go, shoutout sa iyo Junjun Go. Ingat sa biyahe. Ito kasi nagpupumili itong overtake. Ito ang mahirap pag dusty snow. Dusty snow, kaya pag slow down tayo guys. Ayan, matabunan tayo, wala tayong makita niyan. Pero sa camera kitang kita. Yan ang dust snow. Yan ay nakapabor yung hangin papunta sa atin, kaya kailangan talaga magbagal tayo. So bago tayo mataw, matawid na. Yung shoutout sa Paul Soling na nakasalubong natin, Pilipino pala. Alright guys, nandito tayo ngayon sa rest area ng border ng Ontario at Manitoba. So ang biyahe natin sa Algoma Steel sa Sault Ste. Marie. So may message kaninang umaga or kahapon yata yun, nasarado yung Highway 17 na dadaanan natin dyan sa Highway 17, yung papunta ng Sault Ste. Marie. So bad weather doon, sarado daw yung highway. So malayo pa naman tayo, tatakbo pa tayo ng nasa 8 hours bago sa ano lang yon, Ipigon. So mayroon nag-comment sa akin na hindi daw siya basher, pero lagi siyang nag-aano sa akin na laging sinasabi, Diyos ko, Filipino Truckers Pro ka pa naman. Yun ang laging inaano niya sa comments. So gusto ko lang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng Filipino Truckers Pro. Ipapaliwanag ko lang sa inyo guys kung ano ibig sabihin ng pro. Yung pro ay professional. Veterano ka man o hindi, basta mayroon kang lisensya na professional, pro na tayo lahat niyan, pro. At tulad sa Pilipinas, hindi tayo makakuha ng license ng trailer kung hindi tayo professional. So veterans man tayo o hindi, kung meron tayong license na professional na tayo, pro na tayo. So ginamit ko yung Filipino Truckers Pro na pangalan dahil nasa ibang bansa ako. Ibig sabihin, dayo ako na Pilipino na professional driver at nakakuha ako ng Canadian license ng CDL, commercial driver license. So ibig sabihin, hindi ganun kadali kunin yung lisensya na yan. Na nakakuha ako ng license ng CDL, ibig sabihin isa na akong professional driver sa Canada. So lahat dito na nakakuha ng CDL or commercial driver license, veterano man or dito ka lang nakakuha or dito ka lang naging truck driver sa Canada, at sa nagawa mo nakakuha ka ng driver license ng commercial, isa ka ng pro niyan. Lalong-lalo na dayo tayo sa isang bansa, di ba? So sana malinawan kayo bakit ko ginamit yung Filipino Truckers Pro, dahil proud ako naging na Pilipino na naging truck driver dito sa Canada. Kaya Filipino Truckers Pro ang pangalan ng YouTube channel ko at ng page ko. Then may comment siya doon sa isang post ko na gusto ko lang sagutin at ipaliwanag sa iyo yung about sa pag-question mo sa akin. Ito ang sabi mo, naglambing o hindi ka nag-drain ng hangin sa air tank mo every night, kaya na-frozen yung valve sa secondary mo, walang napasok na hangin kasi barado. Ay Diyos ko, Trucker Pro pa naman. Ugaliin kasi mag-drain ng hangin every night.
joker ka rin, maniniwala lang yung walang alam sa'yo. So yan. So wala akong sama ng loob dyan. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo about dyan. Yan, 10 years na akong nagda-drive sa kumpanya na to. 10 years ko na ginagawa yung mag-drain, pero hindi araw-araw. Weekly ako nagdi-drain ng reservoir tank ng primary at secondary. Ni minsan hindi ko yan nakitaan na may lumabas na tubig. Yang reservoir tank ko, hindi ko yan nakitaan na may tumulo na tubig. So gusto ko ipakita sa inyo guys, mula nung nasiraan ako, hindi ko dinidrain yung reservoir tank ko. Ngayon ipapakita ko sa inyo, tingnan natin kung may lalabas na tubig. At ipapaliwanag ko kung bakit walang tubig yan. Or inilangis, diba sa Pilipinas, nagdi-drain tayo ng mga, lalo't ang mga truck natin ay mga Asian, diba? Dinidrain natin yung mga drain plug ng mga tangke natin, may lumalabas na tubig. Pero dito sa truck namin, itong mga truck na gamit namin dito sa kumpanya namin, ni minsan hindi ko nakitaan na may lumabas na tubig. So ito, papatayin ko, naka-under yung truck natin, papatayin ko para makikita nyo yung pag-drain natin sa tangke. Yan. Mag-jacket muna ako. Mag-suot muna tayong sapatos para gagapangin natin yung ilalim ng tangke natin, ng truck natin. Gagapangin ko yung ilalim ng truck ko para ipakita ko sa inyo kung bakit walang tubig na lumalabas sa reservoir tank ko. Alam ko nagsi-search yan, pero kami dito sa Canada guys, ang driver lang. Iba trabaho ng driver, iba trabaho ng mekaniko. Ngayon kung may alam tayo about sa truck, is advantage yan. Ibig sabihin mas okay yon. Pero kung wala kang alam, as in driver ka lang, walang problema dito yan, dahil may mekaniko kami. May mekaniko mga dito, tinatawag lang kung anong sira, picturean mo kung hindi mo alam pangalan, then send mo sa mekaniko sa shop. So hindi nila inaano dito kung marunong ka maggawa mekaniko or hindi. Basta ang alam nila, truck driver lang tayo, alam mo kung anong nasira sa'yo, picturean mo kung hindi mo alam pangalan at isend sa kanila. So yun ang trabaho ng truck driver. Wala kaming karapatan na gumalaw dyan sa ilalim namin. Ngayon, kung may alam ka, ipaalam mo muna sa opisina, humingi ka ng permission na ikaw ang gagalaw or ikaw ang gagawa sa truck mo. Yun ang dyan, advantage. Ngayon kung binigyan ka ng authorized, tsaka mo lang siya gagalawin. Pero kung walang authorized, wag na wag mong gagalawin. Kasi lahat ng truck dito under warranty at may certified mechanic yan na gagawa niyan. Hindi tayo. Certified driver lang tayo, hindi certified mechanic. So yan, papatayin muna natin itong truck. Mag-bonnet muna ako. Malamig dahil ang temperature natin minus 15. Ayan, minus 15. So papatayin ko yung truck. Ayan, gusto ko lang pakarinig sa inyo or ipakita sa inyo na hihilain natin yung drain plug ng reservoir. So tara. So 10 years na ako dito guys. Ito yung reservoir tank natin. Ito yung primary, ito yung secondary. So hihilain natin yan kung may lalabas sa tubig. Wala, di ba? So walang lumabas sa tubig. Ngayon, bakit walang lumalabas sa tubig dyan? So yung truck namin mayroong air dryer. So yung air dryer niya yun guys, mamaya papaliwanag ko, papakita ko sa inyo yan. Ayan yung air dryer. Nakikita nyo yun? Ayan yung air dryer. Gagapangin ko. Gagapang tayo at papakita ko sa inyo, explain ko.
So itong air dryer guys, itong valve na to, ito dito nagre-release yung hangin pag nagbi-breathe, pag napuno na yung hangin. Ito. Then itong ilalim na to, yan, dito lumalabas yung dumi or ano, tumubuga ng mga tubig siguro niya. Kaya may ano tayo, may air dryer. Ayan ang naglilinis para dry yung hangin na pupunta doon sa dito sa reservoir tank natin. Nandun yung tank natin. So labas tayo para ma-explain natin mabuti. So gumapang tayo, malinis naman yan dahil may snow. Yon ang purpose ng air dryer. Yung hangin i-dry niya muna para walang pumapasok na tubig or moist sa tangke natin. Yan. Pero pandarin muna natin dahil malamig. So nakita nyo, more than 1 week na mula nung nasiraan ako or na tumirik, o hindi tumirik, nasiraan, hindi kumarga ng hangin. 1 week na yon. So hinila natin yung tawag nito, drain plug ng reservoir tank natin. Walang lumabas sa tubig, hangin lang talaga. Yon. Ang trabaho ng air dryer guys, yon ang nagda-dry, nagpapatuyo ng hangin galing sa compressor, hangin para yung mga moist hindi pupunta sa tangke. Hindi naipunan yung tangke ng tubig, ng moist. Kaya lang nangyari sa akin yon, yung nabarahan ng moist yung airlines yon, yung mga hose. Kasi galing sa malamig na temperature, biglang dumaan ako sa doon sa Shunaya na bumaba ng -5. Galing dito sa Western, galing akong Saskatchewan ng -30 ang temperature noon, hanggang sa nakarating ako ng Ontario, nag -5. So nagkaroon ng moist yung yung linya, yung mga airlines lang, hindi yung reservoir tank ang nagkaroon ng moist. Yung airlines, dahil biglang bumaba ang temperature, natunaw yung namumuong lamig siguro doon sa airlines, yun daw ang dahilan. Kaya nagbara yung kasi maliliit lang yung linya ng ng mga hose. So yun ang trabaho guys ng air dryer. Mayroong air dryer yung mga truck dito. So wala kaming gamit na para initin yung yung mga hose. Ngayon nakakuha ko ng idea doon sa mekaniko na yun lang yung binaybay niya yung linya, yung maliliit na hose kung saan yung may bara. So ginamitan niya lang ng heater. Hindi niya ininit yung yung tangke, kundi yung linya lang ng hose papunta kung saan ba yung hose na yun. Sana napaliwanagan ko kayo kung anong dahilan ng pagka problema nung ko na hindi nagkarga ng hangin yung secondary air pressure ko. At yung Filipino Trackers Pro, yan din talaga ang ginamit ko dahil proud ako na Pilipino na nandito sa ibang bansa at naging professional driver dito sa Canada. Pakita ko rin pala sa inyo yung alcohol. Ito naman yung gamit namin alcohol, safety brake, air brake anti-freeze. Yan ang ginagamit namin, air brake anti-freeze. Nilalagay namin yan sa airlines, yan sa Glanhan. Para naman to sa trailer, pag na-frozen yung na-frozen yung airlines ng trailer, doon namin nilalagay sa Glanhan yung alcohol na yon, anti-freeze alcohol. Sa truck wala namang paglalagyan dahil truck yan, galing sa compressor, di ba?
Kaya ang gamit nun ng mekaniko yung blower nilang heater. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat, drive safe at takbong pogi. Sana nalinawan kayo kung bakit nagkakaroon ng moist pa rin or nagkakaroon pa rin ng bara yung airlines. Pero sa airlines na yun guys, hindi sa reservoir tank. Alright? Pero guys, paalala, dito ko lang lahat yan natutunan sa Canada. Wala talaga akong alam sa mga about sa truck na kakalikot dahil mula ng trabaho ako, mula naging truck driver ako, lahat ng napasukan kong tracking or kumpanya ay hindi ako gumagalaw or hindi ako nagsusuot, hindi ako nagre-remedyo. Wala akong ginagalaw sa truck, kundi puro mekaniko yan. So lahat ng napasukan ko na yan, wala akong ginagalaw. Kahit magpalit ng gulong, hindi ako gumagalaw. Tinatawag yan, nire-rescue. Alright? So masaya ako dahil dito sa Canada natutunan ko lahat yan. Dahil may exam kasi dito every quarterly, meron kaming refresh exam. Kaya matututo ka talaga. Magkakaroon ka ng idea about sa truck, securement, everything. Dito ko lang lahat yan natutunan. Dito ko lang lahat yan. Nag-abroad ako sa Saudi, sa Canada, sa Qatar, pero hindi kami nakikialam talaga sa truck. Hindi ako nakikialam sa truck. Dito lang yan. Dito lang nagkaroon ng interest sa truck na ang tawag niyan, naging pakilamero or interest nga. Nagkaroon ako ng interest tingin-tingin yan. Pero sa lahat ng napasukan ko, hindi ako nakikialam dyan dahil may mga mekaniko nga. Alright, so dito na lang tayo guys. Ingat-ingat, takbong pogi lang. Tayo dahil tatakbo na tayo papunta ang nag-break lang talaga ako ng 30 minutes. Sobrang lamig. Ang temperature dito minus 16. Tara, let's go. Ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man di atras, yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe. San man pumunta, makikita ang truck na kanya dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasali. Buhay truck driver, di pwedeng maarte, dapat madiskarte. Yan ang sikreto, sa bawat andar dapat laging alisto. Takbong pogi lang tayo, yan ang Filipino Truckers Pro. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama. Guys, may na-aksidente na truck, nag-jackknife yata ito. Dumula siguro to or
Hindi natin alam kung ano nangyari, pero nakabalagbag sa kalsada yung truck na aksidente. Nadula siguro. Kasi itong karga nila talagang puro magagaan. Siguro biglang napapreno siya or ano. Pag nag-hard brake tayo sa compact snow or compact ice, talagang madudulas kagad tayo, guys. Kaya malayo pa, slightly brake tayo. Malayo pa, sumisenyas na yung mga kasalubong natin na may, sa oras na binigyan tayo ng ilaw, nag-signal sila ng headlight. Ibig sabihin may mga insidente sa daan. O hindi pulis, may nasiraan, may na-aksidente, ganon. Kaya nagbibigay ng signal yung mga kasalubong natin. Kaya kailangan maging aware tayo pag binigyan tayo ng headlight, up and down na headlight. So tingnan natin to mamaya pag nadaan tayo.